Pangulong Marcos Jr. muling bumisita sa Rehiyong 12 para mamahagi ng titulo sa mga ARBs. STL sa lungsod ng General Santos, posibleng ipasara. Tacurong City Mayor Lechoncito, pinangunahan ng pagpupulong ng Local Health Board. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxurgen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Mayo 24, taon 2024. Pangulong Marcos Jr. muling bumisita sa Rehiyong 12 para mamahagi ng titulo sa mga ARBs. Narito ang ulat. Personal na inihatid ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Certificate of Land Ownership Award at Electronic Titles sa mga agrarian reform beneficiaries mula sa Rehiyong 12. Sa ginanap na distribution of land titles and support services na pinangunahan ng Department of Agrarian Reform ngayong Biyernes sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center sa lungsod ng Coronadal. Iniabot ng Pangulo sa 4,000 na mga benepisyaryong magsasaka ng Soxurgen Region ang 4,351 CLOAS at e-titles na may kabuuang 5,918.44 na ektarya ng lupa. Hindi napigilan ni Ginoong Eliseo Toscano, 73 taong gulang mula sa bayan ng Matalam, lalawigan ng Cotabato, ang maging emosyonal at maiyak matapos itong mabigyan ng pagkakataon na makapagpasalamat sa biyayang natanggap mula sa pamahalaan. Ayon kay Tatay Eliseo, pagkatapos ng 30 taon na paghihintay kasama ang kanyang pamilya, sa wakas ay mahahawakan na nila ang titulong matagal na nilang inaasam-asam. Nagpasalamat din ito sa pagsasabatas ng The Agrarian Emancipation Act of 2023 noong nakaraang taon na ayon sa kanya ay nakatulong sa kanila upang makaahon mula sa pagkakautang sa Land Bank of the Philippines. Samantala, bilang Regional Development Council Chair ng rehiyon, labis na pasasalamat ang ipinaabot ni Governor Emilio J. Talino Mendoza kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DAR Secretary Condrado M. Estrella III sa pag-asang inihatid nito sa mga ARBs na matagal ding naghintay mapasa kanila ang lupang sinasaka. Ayon sa gobernadora, ang araw na ito ay napaka-espesyal dahil maliban sa natanggap na ng mga magsasakang benepisyaryo ang kanilang mga titulo, nagbigay din ito ng seguridad sa kanilang mga pamilya tungo sa isang magandang bukas. Sa mensahe naman ng Pangulo, binigyang diin niya bilang pinakamataas na leader ng bansa na sa pamamagitan ng pagsasabatas ng New Agrarian Reform Emancipation Act, binura na ito ang dekadang pagkakautang ng ilang magsasaka na siyang nagpapahirap sa mga ito. Sa ngayon, ayon pa kay Pangulong Marcos Jr., wala nang alalahanin pang taunang amortisasyon ang mga ARBs at sa halip ay iisipin na lamang nila ang pagpapaunlad ng kanilang mga sakahan at pagkakaroon ng maginhawang buhay. Kasama din ng Pangulo sa pagtitipon si Special Assistant to the President Anton Lagdameo, TESDA Secretary Suharto Mangudadato, South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. na siyang host ng aktibidad. Naroon din ang mga regional directors at iba pang matataas na opisyal ng rehiyon kasama ang iba pang stakeholders. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Talibalencia para sa Soxurgen Headliners. STL sa lungsod ng General Santos, posibleng ipasara. Narito ang ulat. Kinokonsidera na ngayon ng lokal na pamahalaan ng General Santos ang posibleng pagpapatigil sa operasyon ng Small Town Lottery o STL matapos ang Manong Bigong makapagbigay ng profit share simula taong 2023.
Una nang ipinatawag ni City Administrator Franklin Gacal noong nakaraang buwan ang mga kawani ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO at Trento Gaming and Leisure Corporation o TLGC na siyang may hawak sa franchise ng STL sa lungsod. Ayon kay Gacal, ang hindi pagbibigay ng TGLC ng share sa lokal na pamahalaan ay isang malaking paglabag sa napagkasunduan ng dalawang panig. Ayon pa kay Gacal, na huling nagbigay sila ng share sa LGU ay noon pang Enero taong 2023 pa. Paliwanag naman ng TGLC ukol sa usapin, tuloy-tuloy di umano ang kanilang pagbibigay ng shares na nakalaan para sa lokal na pamahalaan. Subalit, nagkaroon di umano ng problema ang PCSO National Office matapos ma-audit ng Commission on Audit dahilan at pansamantalang itinigil ang pagbibigay ng share sa lahat ng lugar na may STL operations. Iginiit ni Gacal na napapanahon na ang pagpapatigil ng STL operation sa lungsod. Iginiit ni Gacal na napapanahon na ang pagpapatigil ng STL operation sa lungsod dahil mahigit isang taon na rin bigong nakapagbigay ng shares para sa LGU. Matatanda ang pumutok sa social media ang issue ng umano'y pagkakasangkot ng STL sa illegal numbers game kung saan nagsasagawa raw ito ng last two operations na taliwas naman sa guidelines ng PCSO. Kaugnay nito, mariing itinanggi ng TGLC ang nasabing aligasyon at iginiit na legal ang kanilang operasyon at hindi sila sangkot sa anumang illegal na aktibidad, partikular na ang last two. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Surgeon Headliners. Para sa uling balita, Tacurong City Mayor Lechoncito pinangunahan ng pagpupulong ng Local Health Board. Narito ang ulat. Para mas mapabuti ang kalusugan ng publiko at masigurado ang epektibo na pagbibigay ng serbisyo sa kalusugan, pinangunahan ni Tacurong City Mayor Joseph George L. Lechoncito, MDTPA, ang regular na pagpupulong ng Local Health Board na ginanap noong ika-22 ng Mayo taong kasalukuyan sa Mayor's Conference Hall sa New Executive Building ng City Hall Compound. Sa nangyaring pagpupulong, tinugunan ang mga agenda. Sinuri muli ang honorarium ng mga doktor sa Barrios, laboratory partnership para sa hematology at electrolyte services, additional account na other maintenance at operating expenses para sa alokasyon ng animal bite at disposisyon, pag-amenda sa maternal care package disposition at alokasyon, pondo para sa mga non-communicable at communicable diseases programs, resolution ng sangguniang panglungsod para sa opisyal na pangalan ng Barangay Paras at Barangay Grinyo, pagpapakita sa income generating program, usapin at problema sa TVDATS, Memorandum of Agreement sa pagitan ng LGU at Agro Distributors Incorporated para sa pagbili ng X-ray machine at ilan pang usapin na may kinalaman. Ang gawain ng Local Health Board ay mapabuti ang pagpapatupad ng mga paraan ng pangkalusugan sa mga mamamayan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sock Surgeon Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sock Surgeon Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.